Ginawa ni Miss Kim Chiu kay Mr. Paulo Avellino abay nagdulot ng matinding usap-usapan sa social media, no? So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed, Meron gusto kong text. Kasi si Kim pag tumawag mga 40 minutes. Ang bukingan ito, ha? Ikaw, text or call? ako. Okay, sandali ha. Bago sila pasagutin, kada tanong ko, magre-react kayo na? Ano? Ha? Okay. Ang tanong ko, again, 1, 2, 3, go! Ready? Again, Kim, Pao, text or call? Call. Sandali. Ang sabi nila, call. Pero meron gusto kong text. Text. Kasi si Kim pag tumawag mga 40 minutes. Ang bukingan ito, ha? Ikaw, Ayun, so ulit-ulit na lang. So, muling pinag-usapan ng tambalang Kim Pao matapos kumalat ang mga balita na si Kim Chiu umano ay tumawag kay Paulo Avellino at umaabot pa raw ito ng 40 minutes ang kanilang usapan. Sa unang tingin, tila isa lamang itong simpleng detalye. Pero dalawang tao na nag-uusap sa telepono, ngunit sa mata ng mga netizen at fans, ito ay naging isang malaking issue na agad nilang nilagyan ng malalim na kahulugan. May ilan na kinilig at nagsabing patunay na ito ay may espesyal na namamagitan sa dalawa, at may iba naman na nagsasabing baka bahagi lamang ito ng promo at magpapakilig sa mga fans. Kaya naman, ang tanong, no? Ang tanong ng mga fans, ano nga ba ang totoo sa likod ng 40 minutes call na ito at bakit naging malaking usap-usapan ito ngayon sa buong social media platform? Sa balitang ito ay nag-ugat ang sa mga interview at kwentuhan na lumabas online kung saan nabanggit na may mahahabang tawagan sina Kim at Paulo. Hindi man eksaktong kinumpirma sa seryosong paraan ng detalye ng 40 minutes, naging viral ito dahil sa pagkuha ng netizen ng isang maliit na pahayag sa pag-edit ng mga videos para magmukhang mas romantic at paglalagay ng sensational na caption. Halimbawa, na mga kumakalat na linya 40 minutes na tumatawag si Kim kay Paulo, hindi ito normal na magkaibigan lang, 'di ba? Kung tutuusin lang, kung dahil dito mabilis nagkaroon ng kanya-kanyang interpretasyon ng publiko kasi kung hindi mahalaga sa iyo ang isang tao, hindi mo 'yan paglalaanan ng time, 'di ba? Napakahalaga po ng oras ng isang artista. Imbis na ipinapahinga nila, itinutulog nila yung mga panahon na yung 40 minutes is 40 minutes, almost 1 hour na yan, 'di ba? At mahabang nap time na yan, power nap na yan na matatawag. Pero itong si Paulo ay talagang binibigyan po niya ng importansya si Kim. Kaya naman talagang nag-spend siya ng time, 'di ba? So, kung tutuusin, normal ba talaga na magkaroon ng 40 minutes call? Kung susuriin natin ng practical, ang 40 minutes na tawagan ay normal sa magkakaibigan, mas lalo kapag kayo ay magkatrabaho. Tigit sa lahat, karaniwan sa mga taong may malalim na usapan. Sa panahon na yun, kung saan busy ang schedule ng mga artista, bihira silang magkita ng personal at kailangan nilang mag-coordinate, ang mahabang tawag ay hindi na nakakagulat. Bakit naging big deal to? Dahil sa tinatawag na kilig factor. Ang tambalang Kim Pao ay isa sa pinaka tinututukan ngayon. Kahit simpleng bagay tulad ng tawagan, text o bonding, talagang nagte-trending, agad na nagiging romantic issue yan between them. At dahil na rin yan sa love team culture natin dito sa ating bansa. Malakas ang kultura ng love team kapag pinaparehas ang dalawang artista. Hinahanapan agad ng patunay na may relasyon, sinusubaybayan ng bawat kilos at binibigyan ng kahulugan ang simpleng interaksyon. So dahil sa personal na imahe ni Kim at Paulo, si Kim ay kilala bilang sweet, expressive at emotionally open. Samantalang si Paulo naman ay tahimik, misteryoso at reserved. So ang combination nila ay mas lalong nagpapakilig sa fans. Kaya nga po yung mga pag-amin, yung pong mga interaction, yung mga sinasabi ngayon ni Paulo, na-overwhelm tayong lahat kasi parang hindi natin ine-expect na lahat ng yan ay manggagaling pa mismo kay Paulo na isang nonchalant, tahimik, misteryoso at reserved na tao, 'di ba? Kaya naman naging
naging big deal talaga yan sa buong Kim Paulandia. Ano nga ba? Sa tingin natin, ano yung mga posibleng pinag-uusapan nila? Kung iisipin kasi maraming posibleng dahilan kung bakit tumatagal ang kanilang tawag. Number 1, syempre, work-related, script discussion, scheduling, and project planning, or sa mga personal updates like kumustahan, pagbabahagi ng experience, or simpleng kwentuhan. And tinatawag na emotional support. Sa showbiz kasi mahalaga na may kausap na nakakaintindihan, nakaka-relate, at mapagkakatiwalaan. May relasyon na nga ba? Hanggang ngayon kasi wala pa rin kasing official na confirmation mula kina Kim at Paolo na magkasintahan sila. Ngunit hindi rin may kakila na meron silang tinatawag na consistent closeness, natural chemistry, at ang mga kwentong tulad ng 40 minutes call. Tulad ng sinabi ko sa inyo, that man did not invest. So hindi siya mag-i-invest ng 40 minutes call sa isang babae na hindi po siya interesado, 'di ba? Ngunit mahalaga rin nating tandaan na kailangan hindi pa rin sapat yung mga ebidensya para sabihin talaga na nandun na sila talaga sa tinatawag nating relationship. Pero sa mga nakikita natin sa kanila sa ngayon, it only shows and that is a confirmation, 'di ba? So, yung simpleng tawag ay ginawang ito'y napakalaking romantic issue para sa kanila. Sa akin pananaw kasi ang isyong ito isang malinaw na halimbawa kung paano pinapalaki ng social media yung mga simpleng bagay like dalawang tao lang nag-uusap sa telepono, walang kontrobersya at walang nasasaktan. Ngunit dahil sa interpretasyon, dahil sa imahinasyon at hype ng maraming mga tao, ay nagiging trending topic siya. At hindi po ito basta-basta kasi nga 'di ba parang hindi naman talaga sila yung tao na parang magre-release sila ng mga statement, mga pangyayari sa buhay nila. And very rare. Kaya talagang naging big hindi siya issue, hindi siya problema, but big news para sa lahat ng mga Kim Pao fans. Kaya naman, ako sa mga nakikita ko sa kanila, nakikita ko na yung tinatawag na comfort of level. Parang very comfortable na sila sa isa't isa. Tapos meron na rin silang trust sa isa't isa. Or hindi ka maglalaan ng ganitong oras kung wala kang tiwala sa kausap mo. And at the same time, meron na rin silang tinatawag na connection. Maaring hindi pa romantic sa ngayon, pero may genuine connection po sila, 'di ba? So dahil po dito, nagkaroon niya ng malaking epekto sa lahat ng sa imahe ng Kim Pao. Number 1, sa positive, nagdagdag ng kilig sa mga fans, mas tumibay yung love team, at mas nagiging relatable sila sa isa't isa. Sa mga negative naman, nape-pressure mula sa publiko, syempre dahil po sa mga binitawan nilang mga statement, mataas yung expectation ng mga tao sa kanila na kailangan nilang panindigan yung kilig na naramdaman natin over them. And then of course, syempre, pagkawala ng kanilang privacy. Alam natin na maraming mga artista ngayon na mas pinipili po nila na mas maging private yung kanilang relationship kesa ibilad sa social media na talagang pag gawing pulutan ng ilang mga netizen at ilang mga marites sa showbiz, diba? So, kaya naman whatever the connection that they have, no? Yung simpleng balitang ito na tumatawag si Kim 40 minutes ay isang pangyayari na talagang nagpapakita ng closeness at komunikasyon na talaga namang they are willing to na mag-spend ng kanilang time to each other. At ito po ay isa sa pinapakita po nila dito na sobrang komportable at yung kanilang connection is very deep. So kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds Channel. God bless everyone!